Yung mga medication natin, may mga side effect, lalo sa mga diabetes, yung mga oral meds natin dyan. May gastrointestinal side effect. Okay? Isusuppress ang appetite. Kaya, kaso problem sa iba, mga 1 week, 2 weeks lang nasusuppress eh. After that, parang tumatakaw ulit eh. Kasi yan ang purpose ng high carbs. Yan ang purpose ng sugar. Lalo kayong gugutumin. After 1 hour, 2 hours, gutom ulit kahit may iniinom kayong medication. At sinin niyo yan. Yung iba nga, pagkakain, tulog. Paggising, naghahanap ng pagkain. Diba? Kung high carbs kayo. Pero kung low carb, ba? Anjin mo? Ako kumakain na. Oo. Ano yun sa nangyari sa COVID sa akin? Namundo ka rin na. Namundo. Nag-training na ako, naka 80 km bike, tapos 5 km run. Training. Wala pang kain. Okay? So, ang aking nutrition, salt stick, and electrolytes. Ang kaya ngayon yan. Diba? Sa mantika. Yes, sa taba. Kaya nga nakakatuwa, no? Ang katawan natin, full of energy yan. I-utilize nyo lang. Ano yung i-utilize nyo lang? Kasi kung high carb kayo, malakas kayo sa kanin, tinapay, yun lang yung i-burn. Yan yung sanay na gamitin na energy. Hindi naman lahat mag-burn yan eh. So yung hindi mag-burn na mga kinain ninyo, stored as fats yan. Kaya mas tumatami ang fats natin. Pero kung nag-low carb kayo, ang energy niyo kukunin sa fats. So, mas talagang unlimited supply ng energy kasi fats yung nasa inyo. Kaya mas malakas kayo. Mas energetic talaga. Hindi inaan. Kalungkang hindi natin tinatawag yung mga tataba, mga macho, yung sabi ko, hindi namin yan tinatawag. Ang tawag na ito, good afternoon, strong energy. Ito yun? Oo. Diba? Okay. Hindi pa siya. Facing your meron po ang mga sarap voice mo na yung HDM po 197. Wait, good. Patient. LDA po 177. Okay. Focus sa Saturday pero ano na namin, hindi is hindi na LMA. Ang gusto dati before 1940 819 tapos pagdating ito High carbs. Kung malong kayo ngayon, ay high carbs. Talaga mag-low carb po kayo. Tingnan nyo, napaka-energetic naman. Yung rice na kinakain ko, 1 cup lang a day. Okay. Nagtitinapay? Yung let's read. Wala kayo protein. Konti. Oh. This low carb, lift, fluids, baka kulang pa tubig ninyo, wala kayong electrolytes. Kadalasan sa mga high carbs, low salt diet yan. Sa mga low carb, may salt diet. Sa coffee, may sabi, paggabi, baliktad lang ako. Pag uminom ako ng sa gabi, antikin na. Baliktad siya. Anong nalamat mo kang may chubi? Siguro hindi na sa kape yun. Baka may mga kinain ng mga high carbs na yun. Kaya na ito. Yun yung purpose. Kape,
May ibang tao kasi kahit uminom ng kape, walang epekto. Parang tubig lang sa kanila yun eh. Nakakatulog sila ng gabi, no? Kaso hindi nagpapalpitate. May iba, isang kape lang, nahirapan na makatulog, nagpapalpitate. So, iba-ibang katawan, iba-ibang reaction. Kaya talagang listen to your body. Consult kung nalilito kayo. Kasi iba-ibang reaction ng katawan natin. So, yung regarding naman sa health ninyo, try nyo mag-low carb, ma-address yung inflammation. Baka walang saysay ng pacemaker nyo. Parang may nabalitaan ako nag-low carb. Tinanggal ang pacemaker. Useless. So, Sabi nga po ng sabi mo niya, sa 100 na patient, baka isa lang hindi na malalaking. try nyo sa low carb. Baka hindi naman. Yung coffee mate. Yung kape. Kaya kahit uminom ng kape, no? Inaantok. Yung coffee mate. May coffee mate. 3-in-1 pala yung kape. Ay! Kaya naman pala eh. Alam mo, nung estudyante ako ng med school, akala ko kape magpapagising sa akin. Yung tulong. Kasi 3-in-1 ikinigit. Eh, puro sugar yun. Konti lang ang kape. Puro sugar. Huwag ka na Yes. Dok, sabi kasi, di ba yung LDL has been known as bad cholesterol. So, nakita mo na ng test yung LDL mo. And when yung small density or low density LDL. So, nakita mo, okay naman yung low density LDL ko. Pero naman siya pa rin naman ng ApoB. ApoB is like high. Like this, mas palanggan. Ano ba yung sabihin mo? Okay. Pagka sinabing bad cholesterol, hindi naman ibig sabihin bad. Wala namang bad ginawang Diyos. Yung katawan natin, no? Transport system ang LDL. Transport. Para siyang bus, kotse, tricycle. Yung intra-transport niya, kung sobrang dami, magiging bus. Kung konti lang yung intra-transport niya, so parang kotse lang or tricycle. So walang kaso yun. Transport, intra-transfer lang niya mga bad. So hindi siya talaga totally bad. Ngayon, kung walang plaque, that's good. Kahit slightly elevated yung ApoB, huwag kayong matakot agad doon. No? Kung wala namang plaque, kasi hindi lang yung ApoB ang basihan. Meron mga CAC score, no? Mas pinakaano yung angiogram kasi mas mahal. Pero kung kakain kayo ng tama, hindi puro junk foods, hindi puro high carbs, hindi sugar, hindi processed food, marireverse yan. Yes. Oh. May kulang lang kayo. Kung naglo-lower na kayo at mataas yan, ApoB, baka madalas kayong kumakain sa labas. Diba? Or wala kayong exercise. So, paano nyo i-burn yung mga kinakain niyo? Maraming mga factors na pwede nating ayusin yung mga laboratory. Kaya nga, ang laboratory will be guide lang siya. Depende sa lifestyle ninyo. Kung ang itsura nyo is obese, tapos ganito yung mga result mo, may something kailangan nating ayusin. Pero kung healthy ang ano nyo, tapos hindi porket healthy ang katawan ninyo, eh, tatanungin ko ano lifestyle ninyo. So kung may nakita akong na may problem sa lifestyle, babaguhin natin yun. Para lang sa next laboratory, mag-improve yung mga laboratory. Hindi naman ibig sabihin, nakita niyong mataas na to, eh, matatakot, ay, nakakatakot. Baka ma-stroke ako, heart attack. Huwag niyong isipin yun. Ayusin lang natin one by one
Then the next laboratory, makikita natin yung improvement. May mali lang na nagagawa kung naglo-low carb na kayo. Meron lang may correct yan. Kaya I'm very vocal dito sa advocacy kasi napansin ko marami naglo-low carb na hindi nagtutuloy-tuloy kasi sa mga physician na lang nila, sa mga doctor na, kinat na sila dun eh. Bawal sa inyo yan. Tingnan nyo. May nararamdaman kayo, hilo, nagpapalpitate kayo. Meron lang tayong i-correct dun eh. Pag may na-correct, minom kayo electrolytes, nawala. Ang sarap ng feeling. Kung kinat na kayo, babalik ulit kayo sa high carbs, puro processed food. Diba? Okay lang yan, kainin mo in moderation naman. You can do in moderation in 1 month. After that, hindi na. Diba? Makausap niyo yung doktor. Eto, ganito gawin mo, ganyan. Sinunod nyo. Low fat diet, moderation, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, nagagawa nyo. 1 month, nagagawa nyo. Pagdating ng 2nd month, naaya lang sa buffet. Doon na nagsimula. Every week buffet. So, kailan ang follow-up? 3 months. 2nd month, palpak na. 3rd month, lalong palpak. Nagkita uli kayo ng doktor ninyo. Ay, yung gamot nyo na isa, naging 5. Napakahirap. Pero once na ginawa nyo yung low carb, mafe-feel nyo. Kaya sa mga naglo-low carb talaga tuloy-tuloy ang nangyayari. Okay? Last 3 questions. Uy, dumami. Dumami ah. Sige. Yung naka-gray. Yes. Question of our test. Gumagana yan? Hindi, wala eh. Okay. Pwede, that's July, June 1 ngayon. Na-admit po ako na nakakaroon sa akin diabetes with insulin dependence. Diabetes, tapos out. Type 1. Qualify with other occupation. Yun po yung, ang symptoms ko lang ito. Hindi na po ako makagawa. As in, humihingi na lang po ako sa hindi na po nalalakad sa akin. Fighting po, pero po ako sinusunod. Kinis. Tapos po, ang taas ko ng ating sa 10. Tapos, sugar ko nasa 200. Reaction na the 40. So, naansin po ako. Nag-hear na ngayon. And then sabi ko, balilaw po kasi ako. With that coordination na ako na. Tapos nag-stop. Tapos mo sabi ko, bakit kaya yung sugar? Iba dito ulit yung carb. Nung nag-low carb na po ako, after 2 weeks, nakalimutan kasi ako sa interviews. Yes. Sinabi niya, ang sugar ko kasi ilalagay ko yung urine. Ang taas ng symptoms mo. At nung ginagamot niya nasa nilunikos mo, bakit mo taas? Anong sinaro ko? Kasi sorry mo ba? Kakapit ko sa tayo. Yung low carb ko. Stop mo, son. Stop mo yan. Gusto mong pumayat. Ibigyan mo tayo ng gamot. Pagpapayat. Gamot na lang. Ang dami mo ng lakot. Twice a day, kasi nag-iulin na rin po. Aside lang sa hypertension. Dalawang din. Ang naman. So sabi ko, bakit naka-insulin ako ako? So ketones, anong mong mangyayari pag mataas ang ketones? Ang sabi ko nagbabiyan, may tendency daw ko na ako ay stroke. May stroke. So sabi ko, wait lang. Parang may mali. Kasi gumagaan yung papiramdam ko dun sa tatlo. So sabi ko, wait na. Sige, tutuloy ko yung medication. May sa akin. Mas kasi ito, tuloy po yung aking pag-lulokar. So, mataas talaga yung butong ko. Kasi sabi niya, kanina ko, ang nabigakakon ko, yung sa civil, kuya na yan. So, sabi ko, hindi ko ako last shift kasi ako sa fast night. Pero ngayon ako talaga
inspiration from there. Tapos ko lang wala na yung emissions, kaya po anong klaseng mapa. Ang pinaka-ano ko is, yun nga, same ko ba? Since nakakikis ko sa ako, this or the video. Like one, like two. Yung next, wala naman magalit ka na. Basta ang sabi ng pag-isip, pwede to So, insulin depend. Kailan pa Type kayo one. insulin? 3 months na po nila. Ay. Tapos, every Bakas, tumataas ko yung dosage or imbes sa kung pinagagal, tumataas ko. Pero since mag-gamay po ako, tapos kung every day po, ang nasa ito is 40 10. Pag-gising ko sa umaga, 6 a.m. or 2, ako ang 30. Pero kung may po ako ng PM, 6 a.m. Sorry. so type 1 diabetes. Okay. So, you need to monitor talaga, lalo na pagka na-low carb. Ang ketones kasi, no, yan yung energy natin. So, nag-adapt ka sa low carb, adapted ka na. And anong gagawin natin is to lower your insulin. Depende doon sa sugar na, kaya dapat naka-monitor talaga yung mga type 1. So, yung type 1 yung mga diabetes, need to be monitored talaga. Erratic ang kanilang mga sugar. So, continue yung pag-low carb, but you need to be guided, monitored talaga. Kasi hindi mo alam yung